isang pirasong papel. Iyan lang ang halaga ko sa sarili kong ina, isang kasunduan para bayaran ang kanyang utang sa sugal. Ngayong gabi, suot ang puting belo, hindi pag-ibig ang naghihintay sa akin, kundi ang puot ng isang lalaking lumpo at puno ng galit. Sa marangyang mansyong ito, ako ay isang asawang binili, isang biktima ng pangako, at isang kaluluwang naghahanap ng pag-asa sa gitna ng malupit na tadhana. Sino ang magliligtas sa akin kung ang mismong taong dapat kong mahalin ay ang siyang unang nandidiri sa aking presensya? Ito ang simula ng aking pagbangon. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Maya. Huwag mong ipamukha sa akin na masama akong ina dahil sa totoo lang, dapat ka pang magpasalamat. Bayad na ang lahat ng utang ko. Burado na ang lahat ng atraso natin dahil sa sakripisyo mong ito. Ang bawat salitang binitawan ni Aling Susing ay tila isang malamig na taga sa puso ni Maya, walang pakundangan at puno ng katuwirang baluktot. Sa maliit at siksik nilang sala, habang ang ulan sa labas ay walang tigil ang pagbuhos sa bubungang yari sa kinakalawang na yero, nakatayo si Maya na suot ang isang lumang puting bestida. Ito ang damit na pinagpuyatan niyang tahiin ng sarili niyang mga kamay. Bawat tahi ay may kalakip na pangarap para sa isang disenteng kinabukasan. Ngunit sa sandaling iyon, ang puting tela ay tila naging isang sumpa na bumabalot sa kanyang pagkatao. Habang hinahaplos ni Aling Susing ang makapal na sobrang naglalaman ng kasunduan, hindi man lang nito magawang tingnan ang mga matang puno ng pait ng sarili niyang anak. Nararamdaman ni Maya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang mga kamay niyang kanina pa nakakuyom sa laylayan ng kanyang bestida ay unti-unting nanginig hanggang sa mabitawan niya ang basong hawak. Walang ingay na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang bawat piraso ng nabasag na bubog sa sahig ay tila refleksyon ng kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay unti-unting nalalagas, kasabay ng bawat patak ng tubig mula sa butas na kisame na lumilikha ng malamig na ritmo sa sahig na semento. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan na lamang ni Maya ang sarili sa loob ng isang itim na sasakyan. Binabaybay ang daan patungo sa isang lugar na hindi niya kailanman ninais puntahan. Ang mansyong Alcantara ay nakatayo sa tuktok ng burol, tila isang higanteng nagmamasid sa kadiliman ng gabi. Ang bawat pasilyo ng bahay na iyon ay balot ng nakabibinging katahimikan at amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa lamig ng hangin. Nang bumukas ang pinto ng isang malawak na silid sa ikalawang palapag, doon niya nakita ang lalaking magiging asawa niya sa papel, si Leonardo Alcantara. Nakaupo ito sa isang wheelchair, nakatalikod sa pinto at nakatingin sa labas ng bintana kung saan nagngangalit ang bagyo. Kahit hindi nakikita ang mukha nito, ramdam ni Maya ang bigat ng puot na nagmumula sa lalaki. Humakbang siya ng dahan-dahan, ang tunog ng bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay tila bawat tibok ng kanyang pusong nagnanais na tumakas. "Don't come any closer." Ang malamig at baritonong boses ni Leonardo ay bumasag sa katahimikan. Hindi siya lumingon, ngunit ang bawat salita niya ay tila yelong dumidikit sa balat ni Maya. "I know why you're here. I know how much your greedy family sold you for. Do you think that by wearing that cheap white dress, you can suddenly play the part of a martyr wife?" Napahinto si Maya. Ang sikat ng kidlat mula sa labas ay panandaliang nagbigay ng liwanag sa silid, sapat na
upang makita niya ang refleksyon ni Leonardo sa salamin ng bintana, isang lalaking guwapo, ngunit puno ng pait ang mga mata. Dahan-dahang inikot ni Leonardo ang kanyang wheelchair upang harapin ang babaeng nanginginig sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa, kundi puro pagkadiri at panghahamak. Huwag mong isipin na dahil asawa kita sa papel, ay may karapatan ka na sa akin o sa pangalang ito. You are just a replacement, a temporary fix for my family's reputation. Para sa akin, isa ka lang gamit na binili para manahimik ang lahat. Sabot siya ni si Leonardo ang isang baso ng tubig sa lamesa sa kanyang tabi at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang laman nito sa sahig sa tapat mismo ng mga paa ni Maya. Clean that up. Iyan ang unang tungkulin mo sa bahay na ito. At pagkatapos, lumabas ka na. Hindi ko kayang sikmurain ang makakita ng taong kayang ibenta ang sariling dangal para sa pera. Napatitig si Maya sa tubig na dahan-dahang kumakalat sa sahig, nababasa ang dulo ng kanyang puting bestida. Ang lamig ng tubig ay tila tumagos hanggang sa kanyang buto, ngunit ang mas matinding lamig ay ang katotohanang wala siyang matatakbuhan. Ang kanyang ina ay itinulak siya sa bangin, at ang lalaking dapat ay magsisilbing proteksyon niya ang siyang mismong tumatapak sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa malamig na marmol. Sa gitna ng dilim at ng panghahamak ng lalaking nasa harap niya, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, isang tanong na walang sagot at puno ng kapaitan. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong wala namang ibang ginawa kundi ang magsakripisyo para sa pamilya? Saan kukuha ng lakas ang isang kaluluwang ang mismong sandigan ay ang siya ring nagpabagsak sa kanya sa putikan, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumupunas sa malamig na tubig sa sahig? Alam ni Maya na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mahabang pasakit na tila wala ng katapusan. Hindi ang sikat ng araw ang gumising kay Maya, kundi ang bigat ng katotohanang wala na siyang babalikang tahanan. Nagmulat siya ng mga mata sa loob ng maliit at madilim na silid ng mga katulong kung saan siya dinala matapos siyang palayasin ni Leonardo sa sarili nitong kwarto kagabi. Ang sahig na semento ay tila humihigop ng init ng kanyang katawan, iniiwan siyang nangangatog at may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumasakit, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa paulit-ulit na pag-alala sa mga salitang binitiwan ng kanyang ina at ng lalaking asawa niya ngayon. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas patungo sa malawak na kusina. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng tuluyan, ang mararahas na bulungan at tawanan ng mga kasambahay ang sumalubong sa kanya. Isang matandang babae na may matalas na mukha, si Manang Ising, ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Narito na pala ang ating prinsesa. Ang boses ni Manang Ising ay puno ng panunuya. Kinuha nito ang isang maruming basahan at ibinato sa direksyon ni Maya. Huwag mong isiping porke may kontrata ka ay magbubuhay reyna ka rito. Sa bahay na ito, ang mga pumasok dahil sa utang ay walang pinagkaiba sa dumi sa sahig. Magtrabaho ka kung ayaw mong mabulok sa gutom. Hindi kumibo si Maya. Tinanggap niya ang basahan, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa tela. Tiis. Iyan ang tanging salitang nananatili sa kanyang isipan.
Habang nagsisimula siyang maglinis sa mahabang pasilyo, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang boses na malambot ngunit may kakaibang lamig na hindi niya maipaliwanag. "You must be Maya. Pasensya ka na sa mga tauhan dito. They're just protective of the family." Lumingon si Maya at nakita ang isang lalaking nakasuit, maayos ang tindig at may mapanlinlang na ngiti sa mga labi. Ito si Eduardo, ang pinsan ni Leonardo. Lumapit ito sa kanya at pilit na hinawakan ang kanyang balikat, isang galaw na naging dahilan upang makaramdam si Maya ng matinding pagkailang. "Don't mind my cousin Leonardo, Maya." Mula nang maaksidente siya at mawalan ng kakayahang lumakad, naging bitter na siya sa mundo. He hates everyone, especially beautiful women like you who are forced to be with him. Kung kailangan mo ng kahit ano, don't hesitate to ask me. I'm the one running the business anyway, while he, well, while he waits for the end. Ngumiti si Maya ng tipid at dahan-dahang umiwas sa hawak ni Eduardo. "Salamat po, Sir Eduardo. Pero asawa po ako ni Leonardo. Tungkulin ko pong asikasuhin siya, kahit gaano pa kahirap." Puno ng pag-aalinlangan, bumalik si Maya sa tapat ng silid ni Leonardo, bit-bit ang isang tray ng pagkain. Hinarang siya ng dalawang gwardya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpatinag. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay may diing hindi nila maaring balewalain. Pinapasok din siya sa huli at doon, sa gitna ng silid na nababalot ng amoy ng gamot at kalungkutan, nakita niyang muli si Leonardo na nakaupo sa kanyang wheelchair, tila isang rebultong walang buhay. "I told you to stay out!" Singhal ni Leonardo nang hindi tumitingin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gulong ng kanyang wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. "Kailangan niyo pong kumain, Leonardo. Kahit gaano niyo ako kamuhian, hindi niyo mababago ang katotohanang kailangan niyo ng lakas para gumaling." Mahinahong sagot ni Maya habang inilalapag ang tray. Lumingon si Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. "Gumaling? Do you think a few spoonfuls of soup can fix a broken life? You're just like them, pretending to care while waiting for my inheritance. Umalis ka rito bago ko pa makalimutang babae ka." Lumabas si Maya na mabigat ang loob, ngunit bago siya makarating sa dulo ng pasilyo, napansin niya ang isang anino sa may maliit na silid kung saan itinatago ang mga medikal na supply ni Leonardo. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip. Sa loob ng silid, nakita niya si Eduardo. Ang lalaking kanina lang ay nagpapakita ng kabaitan ay may hawak na maliit na heringgilya at isang vial ng gamot. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw, tila naniniguradong walang nakakakita. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Eduardo ang isa pang vial na may ibang kulay at mabilis na pinalitan ng gamot na dapat ay iturok kay Leonardo mamayang gabi. Ang isang mapanirang ngiti ay gumuhit sa mga labi ni Eduardo habang tinititigan ang bote ng lason sa kanyang kamay. Napatakip ng bibig si Maya, ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing lakas ng kulog sa kanyang pandinig. Sa gitna ng mansyong puno ng tinik, napagtanto ni Maya na hindi lamang ang galit ni Leonardo ang kailangan niyang harapin, kundi ang isang lihim na maaring kumitil sa buhay ng lalaking kahit paano ay asawa na niya. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kanyang mga tuhod nang aksidente niyang masagi ang isang plorera sa gilid ng pinto.
Ang tunog ng pag-agas ng tubig sa sahig ay tila isang babala. Biglang lumingon si Eduardo sa direksyon ng pinto. Ang kanyang mukha ay biglang nagdilim at ang mapanlinlang na ngiti ay napalitan ng isang anyong handang pumatay para lamang maitago ang kanyang sikreto. Mabilis na umurong si Maya sa madilim na sulok ng pasilyo. Ang kanyang likod ay idinikit niya sa malamig na pader, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Eduardo na papalapit sa pinto ng silid. Ang bawat tunog ng sapatos nito sa marmol ay tila isang banta ng kamatayan. Pumikit ng mariin si Maya, pinipigilan ang sarili na huminga ng malakas habang ang amoy ng mamahaling pabango ni Eduardo ay dumaan sa kanyang harapan. Isang amoy na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng matinding kilabot. Nang tuluyan ng mawala ang mga hakbang ni Eduardo, naramdaman ni Maya ang panghihina ng kanyang mga binti. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa telang kanyang suot. Alam niyang nasa panganib si Leonardo. Ang bawat patak ng gamot na pinalitan ni Eduardo ay tila isang dahan-dahang paghatak sa lalaki patungo sa hukay. Ngunit paano siya magsusumbong? Sino ang maniniwala sa isang asawang binili lamang upang magbayad ng utang? Bit-bit ang isang panibagong mangkok ng mainit na lugaw na sadyang niluto niya ng may pag-iingat. Muling pumasok si Maya sa silid ni Leonardo. Ang silid ay balot ng dilim. Tanging ang liwanag mula sa bintana ang nagbibigay ng anyo sa lalaking nakaupo sa wheelchair. Ang amoy ng pait at kalungkutan ay tila nanunuot sa bawat sulok ng silid na iyon. Hindi ba't sinabi ko nang lumabas ka? Ang boses ni Leonardo ay mas matalas pa sa patalim, puno ng pagod at puot. Wala ka bang pandinig? O sadyang makapal lang ang mukha mo dahil natatakot kang bawiin ang perang ibinayad sa pamilya mo? Hindi sumagot si Maya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Inilapag ang mangkok sa maliit na lamesa sa tabi ni Leonardo. Ang usok mula sa lugaw ay nagdala ng amoy ng luya at pag-aaruga, isang amoy na tila hindi nararapat sa gitna ng malamig na silid na iyon. Kahit gaano niyo ako kutyain, hindi iyon ang magpapakain sa inyo, mahinahong sabi ni Maya. Kinuha niya ang kutsara at dahan-dahang inilapit sa bibig ni Leonardo. Kailangan niyo ang init na ito. Ang katawan niyo ay nanghihina na. Huwag niyo nang hayaang mamatay rin ang inyong loob. Isang mabilis at marahas na galaw ang ginawa ni Leonardo. Inihawi niya ang kamay ni Maya, naging sanhi upang tumalsik ang mangkok at humampas sa sahig. Ang mainit na lugaw ay tumapon sa braso ni Maya, nag-iiwan ng mapulang marka sa kanyang balat, ngunit hindi siya dumaing. Ang tunog ng pagbasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang sigaw ng pagkabasag ng kanilang mga damdamin. I don't need your pity. I don't need your fake care. Sigaw ni Leonardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pait. Do you think you can change anything? I am a cripple. Isa akong lalaking walang silbi. At ikaw ay isa lamang paalala kung gaano ako kababa para bumili ng isang babaeng katulad mo. Inasahan ni Leonardo na tatakbo si Maya palabas habang umiiyak, katulad ng ginagawa ng lahat. Ngunit nagkamali siya. Nanatiling nakatayo si Maya, tinititigan ng lalaki ng may halong lungkot at tibay ng loob. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at, sa gitna ng pagkagulat ni Leonardo, yumuko si Maya upang punasan ang isang mantsa ng pagkain na tumalsik sa kumot na nakabalot sa mga binti ng lalaki. Ito ang kanyang golden moment.
Isang maliit at tapat na kilos ng pagmamalasakit na walang hinihintay na kapalit. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa binti ni Leonardo. Isang dampi na tila nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ng lalaki. Isang haplos na hindi nagdidiri, kundi nagpapahalaga. Maaring hindi nyo na maigalaw ang inyong mga binti, Leonardo. Bulong ni Maya, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ng lalaki. Ngunit hindi iyon ang dahilan para maging alipin kayo ng inyong galit. Ang tunay na lumpo ay ang taong tumitigil ng magmahal at magtiwala kahit may pagkakataon pa. Napatigil si Leonardo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili sa mga mata ni Maya, hindi bilang isang halimaw o isang pasanin, kundi bilang isang tao. Ang kanyang puso, na matagal nang binalot ng yelo, ay tila nakaramdam ng isang munting bitak. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Eduardo, may dalang tray ng mga gamot. Ang mga gamot na alam ni Maya na may lason. Ang ngiti sa mga labi ni Eduardo ay tila isang paanyaya sa kamatayan. "Oh, nag-aaway na naman ba kayo?" Tanong ni Eduardo sa isang himig na kunwari ay nag-aalala. Leonardo, "Pinsan, kailangan mo nang inumin ang mga gamot mo. Hayaan mo na ang asawa mo, ako na ang bahala sa iyo." Napatingin si Maya sa bote ng gamot na hawak ni Eduardo. Alam niyang kung iinumin iyon ni Leonardo, maaaring hindi na ito magising sa susunod na umaga. Ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa bangin. Sa gitna ng takot at ng nagbabagang galit ni Leonardo, kailangang gumawa ni Maya ng isang desisyon na maaring magligtas sa lalaki o tuluyang magpahamak sa kanilang dalawa. Mabilis na lumapit si Eduardo sa tabi ng higaan ni Leonardo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang binubuksan ang maliit na bote ng gamot. Ang bawat galaw niya ay tila isang kalkuladong ritual, puno ng pagkukunwari at nakatagong panganib. Sa paningin ng iba, siya ang mapagmahal na pinsan na laging handang tumulong, ngunit para kay Maya na nakasaksi sa kanyang ginawa sa silid ng mga gamot, ang bawat ngiti nito ay tila isang paanyaya sa kamatayan. "Ito na ang iyong pampakalma, Leonardo. Kailangan mo ito para makapahinga ang iyong isipan mula sa ingay ng mundong ito," sabi ni Eduardo sa isang malambing na tinig na nagpapatayo ng balahibo ni Maya. Nang akma ng kukunin ni Leonardo ang baso ng tubig at ang tableta mula kay Eduardo, mabilis na kumilos si Maya. Hindi siya maaaring manahimik. Kahit alam niyang nanganganib ang kanyang sariling kaligtasan, hindi niya kayang panoorin na dahan-dahang pinapatay ang lalaking sa loob ng maikling panahon ay naging bahagi na ng kanyang buhay. "Sandali po!" Ang malakas na boses ni Maya ay bumasag sa tensyon ng silid. Mabilis siyang lumapit at sa gitna ng pagkagulat ng dalawa ay sadyang napatabig ang tray na hawak ni Eduardo. Ang bote ng gamot ay hindi nabasag, ngunit gumulong ito sa ilalim ng mabigat na aparador, habang ang tubig ay tumapon sa kumot ni Leonardo. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi, tila ang hangin sa loob ng silid ay biglang nawalan ng oxygen. "Ano bang problema mo, babae?" Singhal ni Eduardo. Ang kanyang maskara ng kabaitan ay panandaliang nahulog at nakita ang isang anyong puno ng galit. "Napakadulas ng mga kamay mo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang gamot na yan?" "Pasensya na po, Sir Eduardo. Nanginginig pa po kasi ang mga kamay ko dahil sa pagkakapasok ko kanina." Mahinahong sagot ni Maya, bagaman ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. At saka Leonardo,
Hindi po ba't sabi ng doktor ay kailangang busog ang inyong tiyan bago uminom ng ganyang katapang na gamot? Hayaan niyo po, igagawa ko kayo ng bagong lugaw dahil natapon ang una. Tinitigan ni Leonardo si Maya ng matagal. May kung anong kakaiba sa mga mata ng babae, isang takot na may halong babala. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw. Tila naramdaman niya ang kakaibang kuryenteng namumuo sa pagitan ni na Maya at Eduardo. Hayaan mo na, Eduardo, malamig na sabi ni Leonardo. Nawalan na rin ako ng gana, iwan niyo muna akong mag-isa. Padabog na lumabas si Eduardo, ngunit bago siya tuluyang makalayo, binigyan niya si Maya ng isang tingin na puno ng pagbabanta. Isang tingin na nagsasabing hindi pa tapos ang laban at alam niyang may nalalaman ang babae. Nang dapit hapon na, dinala ni Maya ang kanyang mga labahin sa likurang bahagi ng mansyon, malapit sa silong kung saan naroon ang mga lumang gamit. Doon niya nakita si Aling Rosa, ang pinakamatandang katulong sa bahay, na hirap sa pagbubuhat ng isang mabigat na basket ng mga basahan. Mabilis na lumapit si Maya at kinuha ang basket. Ako na po rito, Aling Rosa. Magpahinga na po kayo. Ito ang kanyang golden moment, isang payak na pagkilos ng paggalang na bihira nang makita sa loob ng malupit na mansyong iyon. Napangiti ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang munting liwanag sa gitna ng kadiliman. Salamat, Ija. Napakabuti ng iyong puso. Isang bagay na bihirang manatiling buhay sa bahay na ito. Bulong ni Aling Rosa. Hinawakan niya ang braso ni Maya na may bakas pa ng pagkakapaso. Ingatan mo ang iyong sarili, Maya. Ang mansyong ito ay puno ng mga lihim na mas madilim pa sa gabi. Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay halos pabulong na rin. Tumingin si Aling Rosa sa paligid upang tiyaking walang nakikinig bago muling nagsalita. Ang aksidenteng nangyari kay Leonardo, hindi iyon simpleng pagkakamali ng makina ng sasakyan. May mga taong gustong makuha ang lahat sa kanya. At ang gamot na ibinibigay sa kanya gabi-gabi, huwag mong hahayaang ubusin niya iyon. Naramdaman ni Maya ang isang malamig na haplos sa kanyang batok. Alam niyo po ba kung sino ang may gawa? Bago pa makasagot si Aling Rosa, isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto mula sa itaas ang narinig nila. Ang matanda ay biglang binitawan ng kamay ni Maya at mabilis na tumalikod. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino rito, lalo na sa mga taong laging nakangiti. Huling hirit ni Aling Rosa bago naglakad palayo sa dilim ng silong. Naiwang mag-isa si Maya sa gitna ng malamig na hangin. Ang mga salita ni Aling Rosa ay paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan, tila isang babala mula sa kabilang mundo. Sino nga ba ang tunay na kaaway? At hanggang kailan niya mapoprotektahan si Leonardo kung siya mismo ay tila isang ibon na nakakulong sa isang hawla ng mga patalim? Nasaan ang pera, Maya? Huwag mong sabihing kinalimutan mo na ang utang na loob mo sa akin matapos kitang palakihin at pakainin ng mahabang panahon. Ang boses ni Aling Susing ay umaling-aungaw sa malawak na foyer ng mansyon, tila isang maruming mantsa sa gitna ng karangyaan ng pamilya Alcantara. Napatigil si Maya sa pagpupunas ng mga dekorasyong kristal sa gilid ng hagdan. Ang kanyang mga kamay, na kanina pa dahan-dahang gumagalaw upang huwag makalikha ng ingay, ay biglang nanginig. Naroon ang kanyang ina, suot ang isang kupas na duster, ngunit may mga matang nagliliyab sa kasakiman. Walang pakundangan sa kahihiyang idinudulot nito sa kanyang anak. Sa labas ng pintuan ng silid ni Leonardo na bahagyang nakabukas,
Alam ni Maya na naririnig ng lalaki ang bawat salitang binitawan ng kanyang ina. Nay, pakiusap, hinaan niyo ang boses niyo. Pabulong na pagsusumamo ni Maya, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding hiya. Kakarating ko lang dito. Wala akong perang maibibigay sa inyo. Alam niyo namang pambayad utang lang ang dahilan kung bakit ako narito. Isang mabilis na pag-isod ng palad ang naramdaman ni Maya sa kanyang pisngi. Ang tunog ng pagtama ng balat sa balat ay tila isang pagsabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon. Napasandal si Maya sa pader. Ang kanyang paningin ay panandaliang nagdilim habang ang hapti sa kanyang mukha ay unti-unting kumakalat. Ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang puso, ang katotohanang para sa kanyang ina, siya ay isa lamang alkansiyang kailangang basagin kapag kailangan ng pera. Walang hiya ka. Pagkatapos kitang isilang, ganyan ang isasagot mo sa akin? Ang galit na singhal ni Aling Susing. Kailangan ko ng pera para sa mga gamot ko. Namamatay na ang nanay mo sa sakit, pero ikaw, nagpapakasarap ka rito sa piling ng asawa mong lumpo. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Leonardo sa kanyang wheelchair malapit sa pintuan. Naririnig niya ang lahat. Nakita niya sa siwang ng pinto ang anyo ni Maya. Ang babaeng kagabi lang ay buong tapang na humarap sa kanya. Ngayon ay nakayuko at tila isang basang sisiw sa harap ng sarili nitong ina. Nakita niya ang pamumula ng pisngi ni Maya at ang panginginig ng mga balikat nito. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Leonardo. Hindi ito galit, kundi isang masakit na pamilyaridad. Alam niya ang pakiramdam ng ipagkanulo ng sariling dugo. Dahan-dahang pinihit ni Leonardo ang kanyang wheelchair at lumabas sa pasilyo. Ang tunog ng mga gulong sa sahig ay naging hudyat ng kanyang presensya. Napatigil si Aling Susing, ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging halimaw patungo sa isang mapanlinlang na ngiti. Ah, Sir Leonardo, ang gwapo niyo naman po pala sa malapitan. Ani Aling Susing, ang kanyang boses ay naging malambing na tila pulot. Hinihiram ko lang po sandali ang anak ko. Alam niyo na, may mga bagay lang kaming pinag-uusapan tungkol sa pamilya. Tinitigan ni Leonardo si Aling Susing ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkaasiwa. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Maya na hanggang ngayon ay hindi pa rin makatingin ng direkta sa kanya. Ito ang golden moment. Nakita ni Leonardo ang isang butil ng luhang pumatak mula sa mata ni Maya patungo sa sahig, ngunit mabilis itong pinunasan ng babae gamit ang kanyang palad. Kahit sa gitna ng matinding kahihiyan, sinikap pa rin ni Maya na ayusin ang kanyang sarili at tumayo ng matuwid. Umalis ka na, malamig na sabi ni Leonardo, hindi kay Maya, kundi kay Aling Susing. Po, pero sir, ang pera po sana para sa gamot ko. I said leave! Ang sigaw ni Leonardo ay yumanig sa buong foyer. Huwag na huwag ka nang babalik dito para hilingan ng kahit ano ang asawa ko. Kung kailangan mo ng pera, maghanap ka ng ibang paraan. Huwag ang buhay ng anak mo. Nanginig sa takot si Aling Susing at mabilis na tumakbo palabas ng mansyon. Naiwan si Maya at Leonardo sa gitna ng pasilyo. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Inasahan ni Maya na muling sisigawan siya ni Leonardo o kutyain ang kanyang pamilya, ngunit nanatiling tahimik ang lalaki. Patawarin niyo po ang ginawa ng nanay ko, bulong ni Maya, ang kanyang boses ay halos maglaho sa hangin. Huwag po kayong mag-alala, hindi na siya mauulit.
Inikot ni Leonardo ang kanyang wheelchair pabalik sa silid. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, tumigil siya at lumingon ng bahagya. Bakit hindi ka lumaban? Bakit hinahayaan mong tapakan ka ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa iyo? Hindi nakasagot si Maya. Ang tanong ni Leonardo ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang natitirang lakas. Nang tuluyang sumara ang pinto, napaupo si Maya sa sahig at doon na bumuhos ang lahat ng sakit na kanina pa niya kinikimkim. Sa dilim ng pasilyo, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan. Hanggang kailan magsisilbing tanikala ang utang na loob kung ang bawat hakbang mo ay tila lalong naglulubog sa iyo sa putika ng dusa? Mayroon pa nga bang puwang ang pag-asa sa isang pusong ang tanging alam ay ang magparaya at masaktan? Minsan, ang pinakamaingay na usapan ay ang katahimikan sa pagitan ng dalawang pusong kapwa sugatan. Pagkatapos ng nangyari sa kanyang ina, tila naging mas mabigat ang bawat hakbang ni Maya sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok na kanyang nililinis, ang bawat gamit na kanyang pinupunasan, ay tila nagpapaalala sa kanya na siya ay isang dayuhan sa gitna ng karangyaan, isang ibon na ang mga pakpak ay itinali ng utang na loob. Sumapit ang gabi at ang buong paligid ay binalot ng isang malapot na kadiliman. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Pumasok si Maya sa silid ni Leonardo, bitbit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Ito ang oras ng kanyang huling tungkulin para sa araw na iyon. Ang punasan ang katawan ng lalaking asawa niya sa papel upang kahit paano ay makatulog ito ng mahimbing. Nakita niya si Leonardo na nakaupo pa rin sa kanyang wheelchair, nakatitig sa kawalan habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Tila isang nakaukit na estatwa ang lalaki, maganda ang mga katangian ngunit puno ng pait ang anyo. Gabi na po, Leonardo. Kailangan niyo nang magpahinga, mahinang simula ni Maya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga yapak ay halos hindi lumilikha ng tunog sa malamig na sahig. I can do it myself, Maya. Umalis ka na. Tugon ni Leonardo, ngunit halata ang pagod sa kanyang boses. Sinubukan niyang abutin ang kanyang kumot upang ayusin ang sarili, ngunit dahil sa panghihina ng kanyang mga kamay, nahulog lamang ito sa sahig. Isang buntong hininga ng matinding pagkadismaya ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi kumibo si Maya. Yumuko siya upang pulutin ang kumot at lumapit sa tabi ng lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakinig sa pagtataboy nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Leonardo, isang kamay na malaki at dati ay marahil ay malakas, ngunit ngayon ay malamig at tila walang buhay. Hayaan niyo po akong tumulong, bulong ni Maya. Hindi po ito awa, Leonardo. Ito ay dahil asawa niyo ako. At sa gabing ito, hayaan niyo namang may sandalan kayo kahit sandali lang. Tinitigan siya ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung bakit nananatili pa rin ang babaeng ito sa kabila ng lahat ng kanyang kalupitan. Dahan-dahang inalalayan ni Maya si Leonardo upang lumipat mula sa wheelchair patungo sa malambot na kama. Dahil sa bigat ng lalaki, kinailangan ni Maya na pumuwesto ng napakalapit. Ang kanyang mga braso ay pumalibot sa ilalim ng mga kilikili ni Leonardo habang ang katawan ng lalaki ay sumandal ng buo sa kanya. Ito ang kilig moment na tila nagpatigil sa takbo ng oras. Amoy ni Leonardo ang bango ng malinis na sabon mula sa buhok ni Maya
Isang amoy na payak ngunit nakakakalma. Ramdam naman ni Maya ang mainit na hininga ni Leonardo sa kanyang leeg, isang bagay na nagpadulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang kanilang mga puso ay tila nagkaroon ng sariling ritmo, mabilis at hindi mapakali, tila nakikipagsayaw sa dilim ng silid. Nang tuluyan ng makahiga si Leonardo, natiling nakatitig si Maya sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang pagitan. Sa katahimikan, tila may mga salitang nais lumabas, ngunit nananatiling nakakulong sa kanilang mga lalamunan. Ang poot na dati ay naghahari sa mga mata ni Leonardo ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag, isang kuryosidad, isang pangungulila. Inayos ni Maya ang unan ni Leonardo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa buhok ng lalaki. Isang haplos na tila naging mitya ng isang damdaming matagal nang ibinaon sa limot. Matulog na po kayo ng mahimbing, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ngunit bago pa makatalikod si Maya, isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Hindi ito mahigpit, ngunit may diing nagsasabing huwag muna siyang umalis. Maya, tawag ni Leonardo sa kanyang pangalan. Ito ang unang pagkakataon na binigkas nito ang kanyang pangalan nang walang kalakip na pangungutya. Ang boses nito ay parang isang pagsusumamo na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Bakit hindi ka pa tumatakas palayo sa akin? Napatigil si Maya, ang kanyang hininga ay tila nabaon sa hangin. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang butil ng luha sa gilid ng mata ni Leonardo. Isang luhang hindi para sa sakit ng katawan, kundi para sa sakit ng isang pusong nagnanais muling mabuhay. Sa labas ng silid, isang anino ang nakatayo sa may pinto, nakikinig sa bawat bulong at damdamin. Ang aninong iyon ay may dalang panganib na maaaring sumira sa munting liwanag na nagsisimulang sumibol sa pagitan ni Maya at Leonardo. Magnanakaw. Hindi ko akalaing bukod sa pagiging bayarang asawa ay isa ka rin palang bihasang manggagantyo. Ang boses ni Eduardo ay umaling-aungaw sa buong mansyon, tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng katahimikan ng umaga. Napatigil si Maya sa kanyang ginagawa. Kasalukuyan siyang nakaluhod sa sahig ng silid-aklatan, matiyagang pinupunasan ang mga sapatos ni Leonardo gamit ang isang malambot na tela. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa katad. Tila bawat kuskos ay may kalakip na panalangin para sa paggaling ng kanyang asawa. Ngunit sa isang iglap, ang payapang sandaling iyon ay nabulabog. Ang telang hawak niya ay nahulog sa sahig, kasabay ng biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Mabilis na pumasok si Eduardo sa silid, kasunod ang ilang mga kasambahay na may mapanghusgang mga mata. Hawak ni Eduardo ang isang maliit na velvet box at sa harap ng lahat, binuksan niya ito upang ipakita ang isang gintong brooch na may malalaking diamante, ang pinaka-iniingatang alahas ng yumaong ina ni Leonardo. Ito ang hinahanap namin kanina pa, Leonardo. Ani Eduardo, sabay baling sa pinsan niyang nakaupo sa wheelchair sa sulok ng silid. At hulaan mo kung saan ko ito nahanap? Sa ilalim ng unan ng iyong mahal na asawa sa kwarto ng mga katulong. Ang tunog ng alahas na inilapag ni Eduardo sa mesa ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Maya. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang iunti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa
sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Leonardo, naghahanap ng kahit munting anino ng tiwala, ngunit ang mukha ng lalaki ay tila naging isang pader ng yelo. Ang kislap ng pag-asa na nakita niya sa mga mata nito kagabi ay biglang naglaho, napalitan ng isang madilim na ulap ng pagdududa. Hindi po totoo iyan. Ang boses ni Maya ay nanginginig, halos pabulong na sa takot. Wala po akong kinuha. Hindi ko alam kung paano napunta ang alahas na iyan sa gamit ko. Talaga? So, sinasabi mong naglakad ang brooch na iyan papunta sa unan mo? Pagkutya ni Eduardo. Leonardo, pinsan, ito ang napapala mo sa pagpapasok ng mga taong galing sa putikan. Alam nating lahat na baon sa utang ang pamilya niya. Gagawin ng babaeng ito ang lahat para lang makakuha ng pera. Ito ang golden moment. Sa gitna ng matinding pag-atake ni Eduardo, dahan-dahang tumayo si Maya. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang apron, inaayos ang kanyang sarili sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya yumuko. Kahit na ang bawat tingin sa paligid niya ay tila mga palasong tumutusok sa kanyang dangal, pinanatili niya ang kanyang paningin kay Leonardo. Isang tahimik na pakikipag-usap ng kaluluwa, nagsusumamo na huwag itong maniwala sa kasinungalingan. Leonardo, tawag niya sa pangalan ng lalaki, ang boses niya ay naging matatag sa gitna ng bagyo. Maaring binili niyo ang aking kalayaan, ngunit hindi niyo kailanman mabibili ang aking dangal. Mahirap po kami, pero hindi kami magnanakaw. Ngunit bago pa makasagot si Leonardo, muling sumabat si Eduardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng poot. Ang kapal din ng mukha mong magsalita tungkol sa dangal. Leonardo, hindi natin pwedeng palampasin ito. This is a criminal act. I am calling the police. Kailangang mabulok ang babaeng ito sa kulungan bago pa niya maubos ang lahat ng ari-arian mo. Ang bawat hakbang ni Eduardo patungo sa telepono ay tila bawat tibok ng orasan na naglalapit kay Maya sa kapahamakan. Ang mga kasambahay ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga boses ay tila huni ng mga bubuyog na puno ng lason. Huwag! Ang boses ni Leonardo ay gumaralgal, ngunit puno ng awtoridad. Napahinto ang lahat. Tumingin si Leonardo sa brooch, pagkatapos ay kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding digmaan sa loob. Ang labanan sa pagitan ng kanyang pusong gustong magtiwala at ng kanyang isipang matagal nang nilason ng paghihinala. Eduardo, stop! Sabi ni Leonardo. Ang kanyang boses ay malamig at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. I will handle this. Iwan niyo muna kaming dalawa. Pero pinsan, I said leave, singhal ni Leonardo. Nang tuluyan ng makaalis ang lahat, ang katahimikan sa silid-aklatan ay naging kasing bigat ng tingga. Tinitigan ni Leonardo si Maya ng matagal. Ang kanyang hininga ay malalim at tila may pasaning mabigat. Bakit Maya? Tanong ni Leonardo. Ang boses niya ay puno ng pait. Kagabi lang, naniwala ako na iba ka. Naniwala ako na baka ikaw na ang liwanag na hinihintay ko. Pero paano ko ipapaliwanag ito? Hindi ko po alam, Leonardo. Pero nanunumpa ako sa harap ng Diyos. Wala akong kinuha. Pagsusumamo ni Maya, ang mga luha ay nagsisimula ng gumilid sa kanyang mga mata. Ngunit ang munting tiwala ay tila isang babasaging kristal na tuluyan ng nagkapira-piraso. Bago pa makapagpaliwanag si Maya, muling bumukas ang pinto at pumasok si Eduardo. May kasama ng dalawang opisyal ng pulisya.
Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Eduardo, isang ngiting nagsasabing nakuha na niya ang kanyang gusto. Patawad, Leonardo, pero bilang administrator ng estate na ito, kailangan kong protektahan ang ating pamilya, ani Eduardo. Officer, iyan ang babaeng kumuha ng alahas. Naramdaman ni Maya ang malamig na metal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pag-lock ng metal ay tila ang huling pagsasara ng pinto ng kanyang kinabukasan. Tumingin siya kay Leonardo, ngunit sa pagkakataong ito, iniwas ng lalaki ang kanyang tingin. Sa gitna ng kanyang paghila palabas ng silid, isang tanong ang naiwan sa hangin. Mayroon pa nga bang puwang ang katotohanan sa isang bahay na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at patibong? At sino ang mas lumpo? Ang lalaking hindi makalakad o ang babaeng ang kalayaan ay muling kinuha sa gitna ng kawalan ng katarungan? Si Leonardo, ang lalaking itinuring niyang kalaban, ang siyang naging tanging haligi na sumuporta sa kanya nang gumuho ang lahat. Ngunit ang munting kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa madilim na sulok ng library, may hawak na telepono si Eduardo. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng lason habang may kausap sa kabilang linya. Hindi naging matagumpay ang plano sa brooch, bulong ni Eduardo. Masyadong nagiging malapit ang dalawa. Kailangan nating bilisan ang pagpapalit ng gamot. At siguraduhin mong sa susunod na pagbisita ng nanay ni Maya, may dala siyang balita na tuluyang sisira sa kanila. Ayokong makitang muling makatayo ang pinsan ko o ang babaeng iyan. Hindi alam ni Maya habang nakahawak siya sa kamay ni Leonardo na ang tunay na bagyo ay papatingkad pa lamang. Ang munting liwanag ng tiwala na sumibol sa kanilang pagitan ay tila isang kandila sa gitna ng unos, handang patayin ng anumang malakas na ihip ng kataksilan. Huwag mong hawakan yan. Wala kang karapatang pakialaman ang mga bagay na hindi para sa iyo. Ang boses ni Leonardo ay tila isang pagputok ng kulog sa loob ng silid, puno ng gulat at isang uri ng takot na binalot ng matinding galit. Nabitawan ni Maya ang isang maliit at lumang kahon na yari sa Nara. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay naging hudyat ng pagkalat ng ilang mga lumang sulat at isang kupas na larawan. Kasalukuyang naglilinis si Maya sa pinakamadilim na sulok ng silid-aklatan, isang lugar na tila hindi nabubuksan sa loob ng maraming taon. Ang kanyang layunin ay ayusin ang mga gamit ni Leonardo upang gumaan ang pakiramdam nito. Ngunit hindi niya akalain na ang pagbukas sa kahong iyon ay tila pagbukas din sa isang sugat na matagal nang nagnanaknak. Dahan-dahang gumulong ang wheelchair ni Leonardo patungo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Maya, kundi sa larawang nasa sahig. Sa larawang iyon, makikita ang isang mas bata at masayang Leonardo, nakatayo ng matuwid at may malusog na mga binti, habang nakayakap sa isang babaeng nakasuot ng puting bestida, isang babaeng may kagandahang tila isang porselana, ngunit may mga matang tila may itinatagong lihim. Patawad, Leonardo. Hindi ko sinasadyang get out. Putol ni Leonardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sobrang emosyon. Leave me alone, Maya. Akala mo ba dahil tinulungan kita sa pulis ay pwede mo na ring pakialaman ang buhay ko? Pera lang ang kailangan mo, di ba? Pwes, manatili ka sa trabaho mo at huwag kang magpanggap na may pakialam ka sa nakaraan ko. Naramdaman ni Maya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Leonardo ay tila isang paalala na siya ay nananatiling isang estranghero sa buhay nito.
Ngunit sa halip na tumakbo palayo, nanatiling nakaluhod si Maya sa sahig. Dahan-dahan niyang pinulot ang larawan. Nakita niya ang pagkakaiba ng Leonardo noon sa Leonardo ngayon. Ang ningning ng mga mata nito na ngayon ay napalitan na ng madilim na pait. Ito ang kanyang golden moment. Hindi siya nagalit. Sa halip, hinaplos niya ang alikabok sa ibabaw ng larawan bago ito maingat na inilapag sa ibabaw ng mesa sa tabi ni Leonardo. Tiningnan niya ang lalaki, hindi nang may takot, kundi nang may malalim na pag-unawa. Hindi pera ang nagtulak sa akin na linisin ang sulok na ito, Leonardo. Mahinahong sabi ni Maya, ang kanyang boses ay parang isang banayad na ihip ng hangin. Nililinis ko ito dahil baka sakaling kapag nawala ang alikabok sa paligid mo, makita mo muli ang sarili mo. Ang lalaking ito sa larawan, hindi siya namatay sa aksidente. Nakakulong lang siya sa loob ng galit mo. Napatitig si Leonardo kay Maya. Ang kanyang panga ay nanatiling nakakuyom, ngunit ang kanyang mga mata ay panandaliang lumambot. Ang babaeng nasa larawan ay si Isabel, ang kanyang dating asawa na nang-iwan sa kanya noong gabing malamang hindi na siya makakalakad muli. Ang babaeng kumuha ng lahat ng kanyang tiwala bago tuluyang naglaho. Ang nakaraan ay hindi dapat itinatago sa dilim, Leonardo, dahil habang itinatago mo ito, lalo ka lang nitong sasakalin. Dagdag ni Maya bago dahan-dahang tumayo at lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, narinig niya ang mahinang pagkalansing ng mga susi sa labas ng pasilyo. Ang boses ni Eduardo ay muling umalingaw-ngaw, kausap ang isa sa mga tauhan sa baba. Siguraduhin mong handa ang lahat para sa pagbabalik niya, ani Eduardo sa isang mapanuyang tono. Kung hindi sapat ang gamot para sirain si Leonardo, marahil ang pagpapakita ni Isabel ang tuluyang tatapos sa kanya. Gusto kong makita kung gaano katatag ang asawa niyang binili sa palengke kapag dumating na ang tunay na reyna ng mansyong ito. Napatigil si Maya. Ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang lalamunan. Si Isabel, ang babaeng nasa larawan, ang babaeng naging mitya ng lahat ng pait ni Leonardo ay babalik na. Tumingin siya pabalik kay Leonardo na ngayon ay hawak na ang larawan at nakatitig dito ng may halong poot at pangungulila. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang matinding kaba ang bumalot kay Maya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng isang darating na unos. Paano niya mapoprotektahan ang isang pusong hindi pa lubusang gumagaling kung ang mismong dahilan ng pagkakadurog nito ay muling magbabalik upang kuhanin ang lahat? Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila isang babala na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Pagkatapos niyang marinig ang balak ni Eduardo tungkol sa pagbabalik ni Isabel, ang katahimikan ng mansyon ay naging mas nakakabingi. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa ibabaw ng manipis na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag at lalamunin siya ng buo. Ngunit mas higit sa kanyang takot para sa sarili, ang kaligtasan ni Leonardo ang naghahari sa kanyang isipan. Napansin ni Maya na sa mga nakaraang araw, ang kondisyon ni Leonardo ay tila lalong lumulubha sa halip na bumuti. Ang mga kamay nito na dati ay may sapat na lakas upang paikutin ang gulong ng wheelchair ay madalas nang manginig. Ang mga mata nito ay tila laging pagod at malabo, malayo sa matalas na tingin na hinarap sa kanya noong unang gabi. Leonardo, kailangan niyo na pong inumin ang inyong gatas, mahinang sabi ni Maya
habang inilalapag ang baso sa lamesa. Hindi sumagot si Leonardo. Nakasandal lang ang ulo nito sa likod ng kanyang upuan. Ang kanyang hininga ay mabigat at tila may kung anong pumipigil sa kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay lumilikha ng isang mahinang tunog na nagpapahiwatig ng matinding pagod. Maya, bakit tila ang bigat ng aking katawan? Ang boses ni Leonardo ay halos isang bulong na lamang, puno ng kalituhan. Ang mga gamot, tila sa halip na gumaan ang pakiramdam ko, lalo lang akong hinihila pababa sa dilim. Naramdaman ni Maya ang isang matalim na kurot sa kanyang dibdib. Hindi na siya maaaring magbulag-bulagan. Kailangan niyang mahanap ang ebidensya. Nang sumapit ang hating gabi at ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, dahan-dahang lumabas si Maya sa kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang pagsusugal sa kanyang buhay. Inabot niya ang silid kung saan itinatago ang mga medikal na supply ni Leonardo. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan, ngunit swerteng hindi ito nakalikha ng ingay na makakagising sa sinuman. Sa loob ng silid, tanging ang liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight ang nagsilbing gabay. Naghanap siya sa mga drawer, sa mga kahon, hanggang sa makita niya ang isang basurahan sa sulok na nakatago sa likod ng mga lumang tela. Doon niya nakita ang mga vial ng orihinal na gamot ni Leonardo, mga boteng walang laman at tila sadyang itinapon ng palihim. Sa tabi nito ay may mga bagong vial na walang label, ngunit ang laman ay may ibang kulay kaysa sa dati niyang nakikita. Kinuha ni Maya ang isa sa mga vial at itinapat sa liwanag. Ang likido sa loob ay malabo at tila may mga namumuong maliliit na kristal, isang bagay na hindi dapat naroon sa isang lehitimong gamot. Ito ang golden moment, ang sandali ng matinding determinasyon. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri, hindi binitawan ni Maya ang bote. Alam niyang ito ang hawak niyang baraha upang iligtas ang lalaking nagsisimula na niyang mahalin. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang nagbabagang galit para kay Eduardo. Paanong ang isang tao ay nagagawang dahan-dahang kitlin ang buhay ng sarili nitong dugo para lamang sa kayamanan? Kailangan itong makita ni Leonardo, bulong ni Maya sa sarili. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngunit bago pa siya makatalikod at makalabas ng silid, isang biglang pagliwanag ng buong paligid ang nagpagulat sa kanya. Ang ilaw sa kisame ay bumukas, at ang matinding liwanag nito ay tila humubad sa kanyang bawat galaw. Sabi ko na nga ba, masyado kang mapanghimasok para sa isang hamak na katulong. Ang boses ni Eduardo ay malamig at puno ng panunuya. Nakatayo ito sa pintuan, nakasandal ang balikat sa hamba habang ang isang kamay ay nasa switch ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang kabaitan, kundi isang malupit na anyo ng isang manunila na nahuli ang kanyang biktima. Anong ginagawa mo sa mga gamot ng pinsan ko, Maya? O baka naman plano mong ikaw ang tuluyang tumapos sa kanya para makuha ang balato mula sa akin? Pagpapatuloy ni Eduardo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila bawat segundo ng orasan na bumibilang sa katapusan ni Maya. Naitago ni Maya ang vial sa kanyang likuran, ngunit huli na. Nakita na ni Eduardo ang kanyang pagkilos. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ibigay mo sa akin yan,
Ang utos ni Eduardo ay may halong pagbabanta na hindi maaring balewalain. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Maya. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa isang babaeng katulad mo na walang sinumang maghahanap kapag biglang naglaho. Napasandal si Maya sa cabinet. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, nagpapagalaw sa mga kortina ng mansyon na tila mga multong sumasayaw. Sa gitna ng panganib na ito, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Maya. Magagawa ba niyang makatakas mula sa mga kuko ni Eduardo? O ang vial na hawak niya ang siyang magiging huling alaala ng kanyang pagtatangka na iligtas ang asawa? Akin na yan, Maya. Huwag mong piliting maging bayani kung ayaw mong mabulok sa kung saang lugar na walang makakahanap sa iyo. Ang boses ni Eduardo ay gumapang sa hangin na tila isang malalamig na daliri ng kamatayan, puno ng panunupil at walang bakas ng awa. Napaatras si Maya hanggang sa dulo ng cabinet. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis habang mahigpit niyang ikunukubli ang vial sa kanyang likuran. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa kanyang tadyang. Ang bawat hakbang ni Eduardo patungo sa kanya ay tila bawat segundo ng isang orasang bumibilang sa kanyang katapusan. Hindi ko ito ibibigay sa inyo, ang nanginginig ngunit determinadong sagot ni Maya. Alam ko ang ginagawa niyo kay Leonardo. Alam ko ang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maya bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Ang tunog ng pagtama ng kamay ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid at ang pait ng dugo ay agad na naramdaman ni Maya sa kanyang labi. Napaupo siya sa sahig, ngunit kahit sa gitna ng pagkahilo, ang vial ay nanatiling ligtas sa loob ng kanyang palad. Ngunit bago pa man muling makakilos si Eduardo, isang nakakabagabag na ingay ang narinig mula sa kabilang panig ng pasilyo, sa silid ni Leonardo. Ang tunog ng pagkakalansing ng metal at ang mabibigat na paghingang tila humihingi ng saklolo ay bumasag sa tensyon ng gabi. Leonardo! Sigaw ni Maya. Sa gitna ng pagkagulat ni Eduardo, mabilis na nakatayo si Maya at tumakbo palabas ng silid. Pagpasok niya sa silid ng asawa, ang nakita niya ay tila isang bangungot na nagkatotoo. Si Leonardo ay nakahiga sa sahig, malayo sa kanyang wheelchair na tumilapon sa gilid. Ang kanyang buong katawan ay nakakaranas ng matinding panginginig. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay nakatirik sa kawalan. Ang bawat kalamnan niya ay tila nakikipagdigma sa isang kaaway na nasa loob mismo ng kanyang dugo. Leonardo! Pakiusap! Gumising ka! Lumuhod si Maya sa tabi ng asawa, binaliwala ang panganib na dala ni Eduardo na ngayon ay nakatayo sa may pinto. Pinapanood ang pinsan na tila isang eksperimentong nagkamali. Ito ang golden moment, isang sandali ng wagas na sakripisyo. Hindi inisip ni Maya ang sariling kaligtasan. Hinawakan niya ang ulo ni Leonardo, inilalapit ito sa kanyang kandungan upang huwag itong tumama sa matigas na marmol. Pinulot niya ang isang maliit na tuwalya at maingat na inilagay sa pagitan ng mga ngipin ni Leonardo upang hindi nito makagat ang sariling dila. Ang mga luha ni Maya ay pumatak sa mukha ni Leonardo, humahalo sa malamig na pawis ng lalaki. Huwag mo akong iwan, Leonardo. Lumaban ka, bulong ni Maya. Ang bawat salita ay puno ng pagsusumamo na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa.
Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Maya ang isang mahinang pagpisil sa kanyang kamay. Ang mga daliri ni Leonardo, na dati ay tila walang buhay, ay humawak ng mahigpit sa kanyang palad. Makalipas ang ilang sandali na tila habambuhay, unet-unting humupa ang panginginig ng katawan ni Leonardo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw ngunit regular. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang unang nakita niya ay ang mukha ni Maya. Puno ng alalahanin, may bakas ng pasa sa pisngi at basa ng mga luha. Maya, ang boses ni Leonardo ay halos hindi marinig, isang mahinang kaluskos sa katahimikan ng gabi. Huwag, huwag mo akong iwan. Naramdaman ni Maya ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang tunay na pangangailangan ni Leonardo sa kanya, hindi bilang isang tagapaglingkod, kundi bilang isang bahagi ng kanyang buhay. Sa gitna ng panghihina, ang kamay ni Leonardo ay nanatiling nakakapit sa kanya. Tila ito lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundo ng mga buhay. Tumingin si Maya sa may pinto. Wala na roon si Eduardo, ngunit ang lamig na iniwan nito ay nananatili sa hangin. Alam ni Maya na hindi pa tapos ang laban. Ang gamot na lason ay patuloy na kumakalat at ang kaaway ay naghihintay lamang sa dilim. Paano mapoprotektahan ni Maya ang isang lalaking unti-unti nang nauubusan ng oras? At hanggang kailan sapat ang init ng kanyang mga yakap upang itaboy ang malamig na anino ng kamatayan na nakapaligid sa kanila? Sa gitna ng dilim, habang yakap niya ang asawang sugatan, isang matinding panata ang nabuo sa puso ni Maya. Isang panata na babayaran niya ng kanyang sariling buhay kung kinakailangan. Hindi sapat ang luha para hugasan ang pait ng katotohanang ang sarili mong dugo ang siyang naghuhukay ng iyong libingan. Ang kaisipang ito ang tila naging lason na mas masakit pa sa kemikal na nananalaytay sa mga ugat ni Leonardo habang minamasdan niya ang natutulog na si Maya sa gilid ng kanyang kama. Sumikat ang araw na may dalang kakaibang katahimikan sa loob ng mansyon. Sa silid ni Leonardo, ang amoy ng lason ay dahan-dahang napalitan ng amoy ng pag-asa at basang lupa mula sa ulan kagabi. Nakaupo si Leonardo sa kanyang kama, nakasandal sa mga unan na maingat na inayos ni Maya bago ito dalawin ng antok. Namumula pa rin ang pisngi ni Maya mula sa sampal ni Eduardo, isang markang tila isang selyo ng katapatan na hinding-hindi malilimutan ni Leonardo. Nang magmulat ng mga mata si Maya, agad siyang napatayo, tila isang sundalong laging handa sa digmaan. Leonardo, kamusta po ang pakiramdam niyo? May masakit po ba? Patawarin niyo ako. Nakatulog ako sa tabi niyo. Tinitigan siya ni Leonardo ng matagal. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng poot, ngayon ay tila isang malalim na lawa ng pagsisisi at pasasalamat. Maya, lumapit ka. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may bagong lakas. Isang uri ng autoridad na hindi nanggagaling sa galit kundi sa determinasyon. Ito ang golden moment. Dahan-dahang itinaas ni Leonardo ang kanyang kamay at hinawakan ang namamagang pisngi ni Maya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin, ngunit ang haplos niya ay kasing banayad ng isang bulak. Isang tahimik na paghingi ng tawad ang dumaloy sa pagitan ng kanilang mga balat. Isang pagkilala sa lahat ng pasakit na tiniis ng babae para sa kanya. Ipinapakita mo sa akin ang mundong matagal ko nang kinalimutan, Maya. Pulong ni Leonardo. Mula ngayon,
Wala nang iinuming gamot na hindi mo sinusuri. At wala nang luhang papatak mula sa mga mata mo na hindi ko pagbabayaran sa kanila. Kinuha ni Maya ang vial mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Leonardo. Lason ito, Leonardo. Pinalitan ni Eduardo ang inyong mga gamot upang dahan-dahan kayong manghina hanggang sa hindi na kayo makabangon. Hindi lang ang inyong mga binti ang gusto niyang mamatay, kundi ang inyong buong pagkatao. Ang panga ni Leonardo ay nag-igting. Ang apoy ng paghihiganti ay muling nagliyab sa kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa sarili, kundi para protektahan ang babaeng nasa harap niya. Kung gayon, hayaan nating isipin nila na nagtatagumpay sila. Ipagpapatuloy natin ang pagkukunwari, Maya. Ngunit sa likod ng saradong pintong ito, tutulungan mo akong tumayo. Sinimulan nila ang isang lihim na pakikibaka. Sa bawat oras na ang mansyon ay balot ng katahimikan, tinutulungan ni Maya si Leonardo na igalaw ang kanyang mga binti. Ang bawat maliit na pag-urong ng kalamnan ay tila isang malaking tagumpay. Pinapawisan si Leonardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding hirap. Ngunit tuwing makikita niya ang naghihintay na mga bisig ni Maya, tila bumabalik ang lakas ng isang leon sa kanyang mga ugat. Isang gabi, habang inaalayan ni Maya si Leonardo na tumayo mula sa wheelchair, naramdaman nila ang isang matinding kuryente. Ang mga bisig ni Maya ay nakapulupot sa baywang ni Leonardo, habang ang mga kamay ng lalaki ay nakadiin sa mga balikat ng babae. Sa loob ng ilang segundo, sa gitna ng panginginig ng kanyang mga binti, nagawa ni Leonardo na tumayo ng mag-isa nang walang tulong ng kahit anong bakal. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa hangin ng silid. Ramdam ni Maya ang mabilis na tibok ng puso ni Leonardo, isang ritmo ng buhay na muling bumabangon mula sa abo. Nakikita mo ba, Maya? Bulong ni Leonardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dahil sa iyo, muli akong nagiging tao. Ngunit ang kanilang sandali ng tagumpay ay biglang naputol nang marinig nila ang isang mahinang kaluskos mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng isang susi na dahan-dahang pinihit ay nagpadala ng kilabot sa kanilang mga batok. Mabilis na bumalik si Leonardo sa kanyang wheelchair habang si Maya ay mabilis na nagkunwaring nag-aayos ng kumot. Bumukas ang pinto at iniluwa si Eduardo. May dalang isang bote ng alak at isang mapanuyang ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa paligid, tila may naaamoy siyang hindi nararapat. Napansin niya ang pawis sa noo ni Leonardo at ang bahagyang paghingal ni Maya. Mukhang napaka-aktibo ng gabi niyo, pinsan, ani Eduardo sa isang tonong puno ng malisya. Anong ginagawa niyo rito sa dilim na tila ba may itinatago kayong himala? Ang bawat hakbang ni Eduardo patungo sa kanila ay tila bawat segundo ng isang orasang nagbabanta. Sa gitna ng dilim, isang tanong ang naiwan sa puso ni Maya. Sapat na ba ang munting hakbang ni Leonardo para harapin ang darating na bagsik ni Eduardo, o ang kanilang lihim na pagbangon ang siyang magiging mitya ng kanilang tuluyang pagbagsak? Isang malalim na katahimikan ang naghari sa silid, tila isang lason na dahan-dahang sumasakal sa hangin. Hindi mapakali ang mga mata ni Eduardo habang nililibot niya ang tingin sa bawat sulok, mula sa pawisang noo ni Leonardo hanggang sa nanginginig na mga daliri ni Maya. Ang amoy ng alak mula sa hininga ni Eduardo ay humahalo sa amoy ng takot, lumilikha ng isang atmosperang nakakasulasok.
Masyado yata kayong seryoso sa pag-eensayo, pinsan. Ang boses ni Eduardo ay puno ng panunuya, tila bawat salita ay may nakatagong patalim. O baka naman may iba kayong ginagawa na hindi ko dapat malaman? Maya, bakit tila hingal na hingal ka? Hindi ba't ang trabaho mo lang ay magsilbi at hindi ang maging therapist? Minamasahe ko lang ang mga binti ni Leonardo, Sir Eduardo. Mabilis na sagot ni Maya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses sa kabila ng kaba. Sabi po kasi ng doktor, kailangan ng sirkulasyon para hindi tuluyang manghina ang kanyang mga kalamnan. Tumingin si Eduardo kay Leonardo na ngayon ay nakasandal na muli sa kanyang wheelchair. Ang mukha ay blanco at tila walang pakialam sa mundo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Eduardo bago siya dahan-dahang lumabas. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Maya, isang malakas na katok sa pinto sa ibaba ang narinig nila. Pagbaba ni Maya sa foyer, tumambad sa kanya ang isang anyo na hindi niya inaasahan. Naroon si Aling Susing, ang kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang luma at kupas na duster ang suot nito. Nakasuot ang kanyang ina ng isang mamahaling bestida at may mga gintong alahas sa leeg at braso. Mga bagay na alam ni Maya na kailanman ay hindi nila kayang bilhin. Nay, saan niyo nakuha ang lahat ng iyan? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Huwag ka nang magtanong, Maya. Narito ako dahil kailangan mong umalis sa mansyong ito. Ani Aling Susing sa isang matigas na tono. May kasunduan na kami ni Sir Eduardo. Binayaran na niya ang lahat ng utang natin at binigyan pa niya ako ng sapat na pera para makapagsimula ng bagong buhay sa probinsya. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang dokumentong ito. Isang pag-amin na dinaya mo si Leonardo para makuha ang kanyang pera. Naramdaman ni Maya ang isang matinding dagok sa kanyang dibdib. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang sariling ina, ang taong dapat ay nagpoprotekta sa kanyang dangal, ay naging kasabwat ni Eduardo upang ilubog siya sa putikan. Nay, alam niyo bang pinapatay ni Eduardo si Leonardo? Ang boses ni Maya ay naging isang pagsusumamo. Ang gamot na ibinibigay niya ay lason. Paano niyo nagagawang tumanggap ng pera mula sa isang mamamatay tao? Wala akong pakialam sa lalaking iyan, Maya. Ang mahalaga ay ang kinabukasan natin. Sigaw ni Aling Susing, ang kanyang mukha ay namumula sa kasakiman. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa akin wala ka rito. Kaya gawin mo ang gusto ko o ako mismo ang sisira sa pangalan mo sa harap ng lahat. Ito ang golden moment. Dahan-dahang tiningnan ni Maya ang kanyang mga kamay. Mga kamay na gasgas at pagod mula sa pagtatrabaho, mga kamay na naging tanging sandigan ni Leonardo sa gitna ng dilim. Napagtanto niya na ang utang na loob na laging ipinamumukha sa kanya ay isa lamang tanikala na nais siyang gawing alipin ng kasamaan. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa banta ng kanyang ina. Maari niyo pong kunin ang pera ni Eduardo, Nay. Maari niyo ring isuot ang lahat ng ginto sa mundo. Bulong ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Pero hindi niyo kailanman makukuha ang aking pirma para sa isang kasinungalingan. Hindi ko iiwan si Leonardo, hindi dahil sa utang, kundi dahil siya lang ang tanging taong nakakita sa akin bilang isang tao at hindi bilang isang kagamitan. Biglang lumitaw si Eduardo sa likuran ni Aling Susing, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit.
Masyado kang matigas, Maya. Akala mo ba ay may pagpipilian ka pa? Inilabas ni Eduardo ang kanyang telepono at may ipinakitang larawan, isang edited na litrato ni Maya na tila may kasamang ibang lalaki sa isang silid, isang malinaw na frame-up upang palabasing pinagtataksilan niya si Leonardo. Kung hindi ka susunod sa gusto namin, ipapakita ko ito kay Leonardo at sa buong mundo. Pagbabanta ni Eduardo. Isang malaking iskandalo ang sisira sa iyo at sa pamilya Alcantara. At sa tingin mo ba, paniniwalaan ka pa ng pinsan ko kapag nakita niya ito? Siya na matagal nang sugatan ang puso dahil sa kataksilan ng mga babae sa buhay niya, napatigil si Maya, ang kanyang hininga ay tila nabaon sa hangin. Alam niyang ang pinakamalaking takot ni Leonardo ay ang muling mapagkatiwalaan ang isang tao at sa huli ay maloko lamang. Sa gitna ng matinding banta at ng pagtataksil ng sariling ina, isang malaking katanungan ang naiwan sa puso ni Maya. Magagawa ba niyang isakripisyo ang kanyang sariling dangal para manatili sa tabi ni Leonardo? O ang paninirang puring ito ang tuluyang puputol sa ugnayang nagsisimula pa lamang sumibol sa pagitan nila? Nanginginig ang mga hakbang ni Maya habang pabalik siya sa silid ni Leonardo. Ang bawat hakbang sa malamig na marmol ng pasilyo ay tila pabigat ng pabigat. Dala ang takot na baka ang mga pekeng larawang hawak ni Eduardo ang maging mitya ng tuluyang pagkasira ng munting liwanag na nagsisimula pa lamang sumibol sa pagitan nila ng kanyang asawa. Pumasok siya sa silid at dahan-dahang isinarado ang pinto. Sumandig doon habang pilit na pinipigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng anyo sa silid. Maya, lumapit ka rito. Ang boses ni Leonardo ay may dalang kapayapaan na kayang magpatahimik sa anumang bagyo. Nakita nito ang pamumula ng kanyang mga mata at ang panginginig ng kanyang mga balikat sa ilalim ng malamig na liwanag ng gabi. Lumapit si Maya nang dahan-dahang nag-aalinlangan, ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinawakan na ni Leonardo ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang munting apoy na nagtaboy sa lamig na dala ng banta ni Eduardo. Bakit? Ano ang ginawa niya sa iyo sa ibaba? Tanong ni Leonardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang hinahaplos ng kanyang hinlalaki ang likod ng palad ni Maya. Leonardo, gusto po nilang umalis ako rito. Pagsusumamo ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Si Eduardo, kasabwat niya si nanay. May hawak siyang mga pekeng larawan na magpapakitang pinagtataksilan kita sa iba. Natatakot ako. Natatakot ako na baka kapag nakita mo iyon, mawala muli ang tiwala mo sa akin. Alam kong sugatan pa ang puso mo dahil sa nakaraan. Isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Leonardo, isang ngiting bihira niyang ipakita, ngunit nagtataglay ng wagas na kagandahan. Dahan-dahan niyang hinila si Maya upang maupo sa gilid ng kanyang kama, napakalapit sa kanyang tabi. Tumingin ka sa akin, Maya, bulong ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa mga mata ng babae. Ang aking tiwala ay hindi isang murang papel na madaling sirain ng anumang paninirang puri ni Eduardo. Nakita ko ang puso mo sa gitna ng aking pinakamadilim na gabi. Naramdaman ko ang pag-aalaga mo ng walang hinihinging kapalit. Walang larawan o kasinungalingan ang makakapagpabago ng katotohanang ikaw ang nagligtas sa akin mula sa hukay. Sa mga salitang iyon,
Tila gumuho ang lahat ng pader ng takot sa puso ni Maya. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Leonardo, habang ang mga bisig ng lalaki ay dahan-dahang pumalibot sa kanyang katawan. Iniingatan siya na tila isang mamahaling hiyas. Amoy ni Leonardo ang bango ng sampagita mula sa buhok ni Maya, habang ramdam naman ng babae ang malalakas na tibok ng puso ng asawa, isang ritmong nagpapahiwatig na may dahilan na muli itong mabuhay. Inihiga ni Leonardo si Maya sa kanyang tabi ng may labis na pag-iingat. Walang ingay, walang pagmamadali. Sa ilalim ng malambot na kumot, magkayakap silang nahiga habang ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa katahimikan. Marahang hinaplos ni Leonardo ang mukha ni Maya, pinatutuyo ang natitirang luha sa kanyang mga pisngi bago dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi sa noo ng babae. Isang matamis at tahimik na halik ang naghudyat ng kanilang pagkakaisa. Isang pangako ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng marangyang salita, kundi ng wagas na paninindigan. Sa gabing iyon, sa gitna ng dilim, tuluyan nang naglaho ang distansya sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa habang dahan-dahang ipinipikit ang kanilang mga mata upang magpahinga. Habang ang dalawang kaluluwa ay nahihimbing sa loob ng ligtas na silid, sa labas ng mansyon, sa ilalim ng madilim na streetlight ng kalsada, may nakaparadang isang itim na van. Sa loob ng sasakyan ay nakaupo si Eduardo, kasama ang dalawang lalaking may malalaking katawan at nakatakip ang mga mukha. May hawak silang mga tali at isang bote ng pampatulog. Siguraduhin ninyong walang makakakita sa inyo, bulong ni Eduardo sa mga lalaki. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng kasamaan habang nakatingin sa bintana ng silid ni Leonardo. Bukas ng gabi, kapag natutulog na ang buong mansyon, kukunin ninyo ang babaeng iyan. Kapag wala na si Maya, mawawalan na ng dahilan si Leonardo para lumaban. At sa oras na iyon, akin na ang lahat. Ang dahan-dahang pag-andar ng sasakyan palayo sa mansyon ay tila isang babala ng isang paparating na bagyo na handang sumira sa munting kapayapaang kapatid pa lamang ni Maya at Leonardo. Ang katahimikan ng madaling araw ay tila isang mapanlinlang na kapa na bumabalot sa buong mansyon. Sa loob ng silid ni Leonardo, ang dahan-dahang pagpasok ng malamig na hangin mula sa nakabukas na bintana ay naging hudyat ng isang napipintong trahedya. Bago pa man makasigaw si Maya, isang mabigat na kamay na may amoy ng matapang na kemikal ang mabilis na tumakip sa kanyang bibig at ilong. Ang kanyang katawan ay nanigas sa takot at sa kabila ng kanyang pagpupumiglas na makawala, ang kanyang paningin ay tuluyang nagdilim habang dahan-dahan siyang binuhat ng dalawang anino palabas ng bintana patungo sa kadiliman ng gabi. Nang magising si Leonardo, ang unang hinanap ng kanyang kamay ay ang init ng katawan ni Maya sa kanyang tabi. Ngunit tanging ang malamig at walang lamang unan ang kanyang nadama. Isang matinding kaba na tila isang malamig na kamay na pumipigas sa kanyang puso, ang gumapang sa kanyang buong katawan. Tinawag niya ang pangalan ng asawa, ngunit walang sumagot, kundi ang nakakabinging alingawngaw ng kanyang sariling tinig sa loob ng malawak na silid. Doon niya napansin ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe na may nakasulat na address ng lumang bodega ng pamilya sa labas ng bayan, kasama ang mga salitang nagpabilis sa kanyang hininga. Ibigay mo ang lahat ng ari-arian o mawawala ang iyong asawa habang buhay. Sa lumang bodega na nababalot ng amoy ng kalawang at alikabok,
Nakatali si Maya sa isang lumang silya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may mantsa ng luha sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa kabila ng takot. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Eduardo. May hawak na sigarilyo habang ang isang mapanuyang ngiti ay gumuhit sa kanyang mukha. Huwag ka nang umasa na may magliligtas sa iyo, Maya, ani Eduardo sa isang tonong puno ng kasamaan. Ang asawa mo ay isang lumpo. Wala siyang magagawa kundi panoorin ang pagkawala ng lahat ng mayroon siya. Hindi mo kilala si Leonardo, Eduardo. Ang matapang na sagot ni Maya, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Maaaring hindi siya makalakad, ngunit mas marami siyang lakas sa kanyang puso kaysa sa iyo na walang ginawa kundi ang magtaksil. Bago pa man makasagot si Eduardo, ang malaking pintuang bakal ng bodega ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng wheelchair ni Leonardo sa maduming semento ay lumikha ng isang matunog at mabigat na alingaungaw sa buong paligid. Pumasok siya na mag-isa. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng galit na hindi pa nakikita ng sinuman. Hawak niya sa kanyang kandungan ang mga dokumentong naglalaman ng paglilipat ng lahat ng kanyang yaman kay Eduardo. Tingnan mo nga naman ang pinsan ko, panunuyan ni Eduardo habang dahan-dahang lumalapit kay Leonardo. Ang dakilang Leonardo Alcantara nagpunta rito na mag-isa, gumapang sa putikan para lang sa isang babaeng binili niya sa palengke. Ibigay mo sa akin ang mga papel at baka sakaling payagan ko kayong umalis ng buhay. Pakawalan mo muna si Maya. Ang utos ni Leonardo ay malamig at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. At ano ang gagawin mo kung ayaw ko? Tawa ni Eduardo. Sabay hablot sa buhok ni Maya upang pilitin itong tumingala. Luluhod ka ba sa harap ko at magmamakaawa? Ni hindi ka nga makatayo mula sa upuang iyan para protektahan siya. Nang makita ni Leonardo ang sakit sa mukha ni Maya habang hawak ito ni Eduardo, isang matinding puwersa ang tila sumabog sa loob ng kanyang buong pagkatao. Ang lahat ng buwan ng lihim na pag-iensayo, ang bawat haplos ng pag-asa ni Maya at ang kanyang nagbabagang pag-ibig ay nagsama-sama upang lumikha ng isang himala sa gitna ng dilim. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding pagkagulat ni na Eduardo at Maya, inilagay ni Leonardo ang kanyang mga kamay sa hawakan ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti, na matagal nang itinuring na patay ng mundo, ay dahan-dahang binalot ng isang bagong lakas. Sa bawat segundo ng kanyang pagtayo, ang bawat kalamnan niya ay nanginginig sa matinding hirap, ngunit hindi siya tumigil. Tumayo si Leonardo, tuwid, matatag, at mas matangkad kaysa sa kanyang kaaway. Ang bawat hakbang niya patungo kay Eduardo, bagaman mabagal at mahirap, ay tila bawat yabag ng isang nagngangalit na leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang reyna. Napaatras si Eduardo, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay habang ang sigarilyo sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Paano? Hindi maaari ito. Lumpo ka. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot habang nakatitig sa pinsang akala niya ay tuluyan ng natalo ng tadhana. Tumingin si Leonardo kay Eduardo. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng katarungan. Sinabi ko sa iyo, Eduardo, bulong ni Leonardo, ang bawat salita ay may diing kayang magpabagsak ng isang imperyo. Huwag na huwag mong hahawakan ang asawa ko. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng bodega
ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa natitirang lakas ng loob ni Eduardo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang pinsan niyang itinuring ng lahat na walang silbi. Ang lalaking matagal na niyang dahan-dahang pinapatay sa pamamagitan ng lason, ngayon ay nakatayo ng matuwid sa kanyang harapan. Ang bawat hakbang ni Leonardo patungo sa kanya ay tila isang mabigat na hatol ng katarungan na hindi na kayang takasan ng sinuman. Papaano? Hindi maari ito. Niloko niyo ako. Ang boses ni Eduardo ay naging isang matinis na kaluskos ng takot habang pilit siyang umaatras patungo sa gilid ng bodega. Masyado kang naging kampante sa iyong mga kasinungalingan, Eduardo. Ang boses ni Leonardo ay malamig at puno ng awtoridad na matagal nang nawala sa kanya. You thought I was blind and weak, ngunit binuksan ni Maya ang aking mga mata at siya ang nagbigay sa akin ng lakas upang muling tumayo laban sa mga katulad mo. Bago pa man makatawag ng saklolo si Eduardo sa kanyang mga tauhan, ang malaking pinto ng bodega ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga anino ng kasamaan ang pumasok kundi ang mga opisyal ng pulisya. Kasunod si Aling Rosa na hawak ang mga lumang dokumento at ang vial ng gamot na nakumpiska ni Maya. Ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil at pagtatangkang pagpatay ni Eduardo ay tuluyan ng nailatag sa ilalim ng liwanag. Naramdaman ni Eduardo ang malamig na metal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pag-lock nito ay tila ang huling pagsasara ng pinto ng kanyang marangyang buhay. Sumigaw siya sa galit at kalituhan, ngunit walang sino mang nakinig sa kanyang mga depensa. Sa sulok ng bodega, nakita rin ni Maya ang kanyang ina, si Aling Susing, na hawak ng isang opisyal ng pulisya bilang kasabwat sa tangkang pangingikil at paninirang puri. Nang makita ni Aling Susing ang kanyang anak, bigla itong lumuhod at nagsimulang umiyak ng malakas. Sinusubukang gamitin muli ang kanyang huling baraha, ang pagiging ina. Maya, anak ko, iligtas mo ako. Ang nanay mo ito, hindi ko naman sinasadyang saktan ka. Ginawa ko lang iyon dahil sa kahirapan. Ang pagsusumamo ni Aling Susing ay puno ng pekeng pagsisisi habang pilit niyang inaabot ang laylayan ng damit ng anak. Tinitigan ni Maya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pighati, ngunit may halong kapayapaan. Ito ang kanyang huling golden moment ng paglaya mula sa nakaraan. Dahan-dahan niyang iniiwas ang kanyang paa mula sa hawak ng kanyang ina. Binayaran ko na po ang lahat ng utang na loob ko sa inyo, Nay. Bulong ni Maya, ang kanyang boses ay mahina ngunit may katatagan ng isang bundok. Ang huling utang ko sa inyo ay natapos noong ibenta niyo ako sa mansyon. Patawad. Pero hindi ko na kayang maging biktima ng inyong mga kasalanan. Harapin niyo po ang katarungan para sa inyong sariling paggaling. Nang mailabas na ng mga pulis ang lahat ng may sala, ang buong bodega ay binalot ng isang payapang katahimikan. Ang amoy ng kalawang ay tila napalitan ng isang sariwang hangin na nagmumula sa labas, kung saan ang unang sikat ng araw ay nagsisimula ng gumuhit sa kalangitan. Lumapit si Leonardo kay Maya. Ang kanyang mga hakbang ay hindi pa perpekto. May bahagyang panginginig at hirap. Ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakatutok lamang sa babaeng nagligtas ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang kinalagan ang mga tali sa mga kamay at paa ni Maya, at nang tuluyan na itong makawala, agad siyang niyakap ng babae ng mahigpit. Isang yakap ng kaluwagan, ng pasasalamat, at ng pag-ibig na nagtagumpay sa gitna ng unos.
Nang kumawala si Maya sa yakap, laking gulat niya nang dahan-dahang lumuhod si Leonardo sa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa matinding kaba at kilig. Leonardo, anong ginagawa niyo? Ang inyong mga binti. Maya, putol ni Leonardo habang hinahawakan ng dalawang kamay ng babae. I am kneeling before you, not because my legs are weak. I am kneeling because my heart is completely surrendered to you. Noong una, pumasok ka sa buhay ko bilang isang pambayad utang, isang asawa sa papel lamang. Ngunit ngayon, sa harap ng bagong umagang ito, gusto kong magmakaawa sa iyo. Maging asawa kita sa harap ng Diyos at ng tao. Pakasal ka sa akin, Maya, hindi dahil sa utang, kundi dahil ikaw ang aking buhay. Ang mga luha ni Maya ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit o takot. Ito ay dahil sa wagas na kaligayahan ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Tumango siya ng buong puso habang inaalayan si Leonardo na muling tumayo, magkayakap na nakatitig sa sumisikat na araw na tila nagbabadya ng isang bagong simula na walang katapusan. Lumipas ang 1 taon at ang mansyon na dating tinawag na mansyon ng mga tinik ay tuluyan ng naging isang tahanan ng liwanag at kapayapaan. Ang amoy ng pait at mga lihim ay tuluyan ng napalitan ng bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagita na nakatanim sa malawak na hardin. Sa ilalim ng dapit hapon, hindi na gulong ng wheelchair ang lumilikha ng tunog sa semento, kundi ang mababagal ngunit matatatag na hakbang ng mga paa ni Leonardo habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Maya. Sa mga nakaraang buwan, maraming bagay ang nagbago. Si Eduardo ay nahatulan ng batas at kasalukuyang nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Samantala, si Aling Susing naman ay nagpasyang manirahan ng tahimik sa isang malayong probinsya, malayo sa karangyaan at sa mga bisyo na minsan ay sumira sa kanyang pagkatao bilang ina. Madalas na tinatanong ni Maya ang kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang kanyang ina. Sa bawat paglubog ng araw, nahanap niya ang sagot sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang sarili sa isang sitwasyong mapang-abuso, kundi ang pagpili na huwag nang dalhin ang bigat ng galit at pait. Pinatawad niya si Aling Susing, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Maya na lumipad ng malaya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Nagpapadala pa rin siya ng munting tulong para sa pangangailangan ng ina, ngunit may malinaw na hangganan na nagpoprotekta sa kanyang sariling kapayapaan. Nahanap na rin ni Maya at Leonardo ang tunay na kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanila ng tadhana. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi naging mabilis, kundi isang mabagal na paggaling ng dalawang pusong nagkasundo na maging kanlungan ng isa't isa. Si Leonardo ay patuloy sa kanyang physical therapy at bagaman may mga araw na nakakaramdam pa rin siya ng pagod, ang bawat hakbang niya ay may kalakip ng ngiti dahil alam niyang sa bawat pagkadapa, may mga bisig si Maya na laging handang sumalo sa kanya. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa katapatan at sakripisyo. Ang tradisyonal na utang na loob ay hindi dapat maging isang instrumento ng pang-aabuso,
at ang bawat tao ay may karapatang pumili ng sarili niyang kaligayahan at ipagtanggol ang kanyang sariling dangal. Ang pag-ibig, kapag ito ay dalisay at tapat, ay may kapangyarihang bumuhay sa mga bagay na itinuring na nating patay. Habang nakatayo silang dalawa sa dalampasigan, pinapanood ang huling sinag ng araw na dahan-dahang naglalaho sa abot-tanaw. Isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa dibdib ni Leonardo. Naramdaman niya ang banayad na haplos ng lalaki sa kanyang balikat, isang haplos na puno ng pagpapahalaga at pag-asa. Sa harap ng bagong gabi, alam nilang dalawa na wala ng bagyong darating na hindi nila kayang harapin ng magkasama.